ng vlogger na si Kuya Benji. Oh, kuya. Salamat sa Diyos. Naghalo yung awa at paghanga. Yung lakas ng loob na ipinakita niya, despite do sa kanyang pinagdaraanan, still, andun yung mindset niya, andun yung pag-asa na gusto niyang gumaling. Habang patuloy na lumalala ang kanyang karamdaman, isang trahedya ang tuluyang nagpabago sa kanilang buhay. Taong 2022, namatay sa aksidente ang kanyang mister. Hirap. Kinakaya ko lang sa anak ko. Hindi ko pinapakitang umiyak ko sa kanya sa harapan niya, ma'am. Hindi ko pinapakita sa kanya, ma'am. Nagtatanong na yung bata. Bakit ka umiyak, mama? Dahil hindi na kayang magtrabaho ni Girlie, ang nakatatanda niyang kambal tumira muna sa kanilang mga kamag-anak para maipagpatuloy ang pag-aaral. Pinag-aaral sila ng tito na nila, engineer. Tapos psychology yung isa. Alam ko, ako ang nagkulang. Hindi ko kayo pinalaging maayos, anak. Wala na akong kakayahan sa pako, anak. Patawarin niyo ako. Okay, 1, 2, 3. Ang tanging naiwan kay Girlie, si Gab. 1, 2, 3. Wow. Hindi ko na nga nabibigay yung kasiyahan niya, ma'am. Si Gab may simpleng hiling, hindi laruan, hindi gadget, kundi ang muling makalakad ang kanyang ina. Gusto ko po siya papayatin yung pa ni mama ko pa eh. Para lang na makalakad po siya. Sunduin niya po ako ng mga baon. Tapos kung may iniwan po ako, dadalhin niya po sa school. Yan po ang lagi kong sinarasal na alalayan kami ni Lord. Kung sakaling gumaling ako, ma'am, kay Gab ko'y bubuhos ang lahat. Tsaka sa pamilya ko, ma'am. Tuwing lang lumalakas na ako. Sa kalagitnaan ng aming pag-interview kina Girlie at Gab, biglang kinapos sa paghinga si Girlie. Agad siyang dinalhan ng oxygen ng Rural Health Unit ng San Fabian. High blood ako, tapos mataas ang kolesterol ko, mataas ang creatinine ko. Mukhang ang kailangan ng bantayan, buong kalusugan ni Girlie. Nitong Biyernes, dinalaw siya ng mga kawani ng Municipal Social Welfare and Development Office ng kanilang bayan para maghatid ng agarang tulong. So kahit elementary pa lang si Gab, makakakuha po siya ng educational assistance hanggang sa pagtungtong niya sa college. So malaking tulong yun, Girlie. Para hindi ka na maproblemahan. Yes, ma'am. Masaya, madam. Hindi ko inaasahan ito, madam. Masaya pa ako dito. Yes, ma'am. Ayan, Ate Girlie kaya lagi. At para malaman kung ano ba talaga ang kanyang sakit, sa tulong ng Rural Health Unit mula Pangasinan, ibinahe siya ng aming team patungong Maynila. Ang likely condition ay tinatawag na lymphedema tarda. Nagsisimula mula pagkabata pero hindi pa siya nagmamanifest. Nagmamanifest lamang siya sa age na around 35, usually associated sa mga inflammatory procedures gaya ng pagbubuntis or impeksyon or aksidente. We would also want to do ICG lymphography para ma-check kung ano yung status ng mga lymphatic vessels niya. We offer debulking surgeries para mabawasan agad yung malaking timbang. Hindi siya life-threatening. Ganun ang gusto kong mangyari. Mabawasan lang ng konti itong pako. Sobra po. Malaking pag-asa. Naawa po ako sa sitwasyon niya. Ma, sana lumayan na po yung paa mo, ma. Para gumaling na. Tulungan niyo na po ako. Parang awa niyo na. Sa loob ng maraming taon, si Gab ang naging mga paa ng kanyang ina. Panalangin ngayon ni Girlie, mabigyan siyang muli ng pagkakataong makatindig
para siya naman ang aalalay sa kanyang anak sa mga hakbang na hindi nito dapat tahakin mag-isa.